ceasefire na, tapos na ang putukan. Dapat maayos na ang lahat, 'di ba? Pero bakit daan-daang barko ang nananatiling hindi makagalaw sa Persian Gulf ngayon? Bakit mas mababa sa normal ang daloy ng oil na dumadaan sa Strait of Hormuz? At bakit sinasabi ng mga eksperto na mas delikado pa ngayon kaysa noong may aktwal na putukan? Ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamakitid at pinakaimportanteng choke point sa mundo. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng global na oil at gas supply. Sa normal na sitwasyon, daan-daang barko ang dumadaan dito araw-araw. Pero matapos ang ceasefire, ayon sa mga ulat, bumagsak ng malaki ang bilang ng mga barkong nakakalusot at sa nakaraang 24 hours, iilan na lang ang nakapasok. Iilan at hindi lang basta pinipigilan ang mga barko. May mga ulat na ang ilang barko kailangan munang maaprubahan bago payagan makadaan. At sa ilang kaso, may mga transaksyon na kailangang gawin bago makalusot. May mga ulat na ang ilan dito ay ginagawa gamit ang Chinese yuan. Hindi pa malinaw kung ito ay pare-parehong patakaran, pero malinaw ang mensahe. Ang Strait of Hormuz, hindi na ito malayang dinadaanan tulad ng dati. Isa na itong kontroladong daanan at malakas ang impluwensiya ng Iran sa bahaging iyon. Ayon sa Lloyd's List Intelligence, mahigit sa ilang daang vessels ang nananatiling hindi makagalaw sa rehiyon, nakaangkla, naghihintay, walang malinaw na time kung kailan makakalusot at ang mga pangunahing shipping company iniba na ang kanilang ruta. Dumadaan na sila sa Cape of Good Hope, mas malayo, mas mahal, pero mas ligtas kaysa sa Hormuz. Ang war risk insurance, ilang beses na mas mahal kaysa normal. Kaya para sa kanila, hindi na sulit ang pagdaan sa Hormuz. Maraming nagtatanong, bakit hindi na lang i-clear ng Amerika ang daanan sa Hormuz? Mayroon silang pinakamakapangyarihang navy sa mundo. Bakit hindi? Ang sagot, hindi ito problema ng lakas. Ito ay problema ng heografiya at estratehiya. At ang Iran, kahit may mga pinsala sa kanilang military capability, may kakayahan pa ring kumilos sa ganitong maliit na espasyo. Una, ang sea mines. Pinipilit ng Iran ang mga barko na dumaan sa mas mapanganib na ruta malapit sa Larak Island dahil sa mine risk sa mga normal na shipping lane. Gumagamit ang Iran ng advanced mines na nagtitrigger base sa tunog o magnetic signature ng barko. Ang problema, hindi kung ilan na ang natanggal. Sapat na ang kahit kaunting natitira para umatras ang mga barko at insurance companies. Isang tanker lang na tumama sa mine, pwedeng magsara ulit ang Hormuz. Pangalawa, ang heografiya mismo. Ang hilagang bahagi ng Strait of Hormuz, Iran ang naghahari doon. Kahit na nawasak na ang pangunahing navy ng Iran, mayroon pa ring kakayahan ang Iran na mag-attack gamit ang drones, missiles, at mines mula sa kanilang dalampasigan. At ang mga barko na may kaugnayan sa Amerika o Israel, mas mataas ang risk na harangin o atakihin. Hindi kailangan ng malaking hukbo para mapanatiling delikado ang Hormuz. Sapat na ang kakaunting armas sa tamang lugar. Hindi naman tahimik si Trump tungkol dito. Noong April 6, 2026, nagbigay siya ng final deadline sa Iran. Kung walang deal, magsisimula ang Amerika ng malawak na pag-attack sa infrastruktura ng Iran. Kasama na rito ang mga power plant at bridge. Ang mga analyst ay naniniwala na ang energy infrastructure ng Iran ang pangunahing target kung mabigo ang negosasyon. Hindi lang yun ang babala. Mas maaga pa, noong nakita ng Amerika ang mga barko ng Iran na naglalagay ng mines sa shipping lanes,
May mga ulat na agad na tinarget ng US Navy ang mga mine-laying boats ng Iran at nagbigay ng babala si Trump kung hindi aalisin ng mga mines, ang military consequences ay magiging sa sariling salita niya at a level never seen before. Malinaw ang mensahe. Pero hindi pa rin nagbukas ng buo ang Hormuz. Bakit hindi pa tinatapos ni Trump? Dahil habang papalapit ang deadline, nagbukas ang Iran ng pinto para sa negosasyon. At sinabi ni Trump, nagkaroon ng very good and productive conversations ang Amerika at Iran. Pinigilan niya ang susunod na strike. Binigyan ng pagkakataon ng diplomasya. Ngayon, nagaganap ang Islamabad peace talks sa Pakistan. 14-day truce ang kasalukuyang hawak ng dalawang bansa. Ang infrastructure strikes, naghihintay pa rin sa gilid. Handa pag bumagsak ang talks. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking pagbabago sa sitwasyong ito. Ang lumang pamunuan ng Iran nawalan ng buhay sa mga nakaraang operasyon. Si Ali Khamenei, ayon sa mga ulat, nawalan ng buhay. At noong March 8, 2026, si Mojtaba Khamenei ang itinalaga sa kapangyarihan. At ang pagbabagong ito, ayon sa mga analyst, ang siyang nagpapabago ng buong kalkulasyon ng gera. Ano ang pagkakaiba ng lumang Iran at ng bagong Iran? Si Ali Khamenei, may balanse ang kanyang pamunuan sa pagitan ng mga cleric at ng Iranian Revolutionary Guard. Ang mga cleric ang nagbibigay ng relihiyosong legitimacy at yun ang naglalagay ng limitasyon sa bawat desisyon. Si Mojtaba, hindi cleric, hindi siya may parehong relihiyosong autoridad. At ayon sa mga analyst, lumalakas ang impluwensiya ng Iranian Revolutionary Guard sa ilalim ng bagong pamunuan. Ang mga guards, sila na ang dominant voice sa strategic decisions ng Iran ngayon. Bakit mas delikado ang Iran na pinamumunuan ng Iranian Revolutionary Guard? Ang mga cleric, kahit extremist, may tinatawag na strategic patience. Marunong silang mag-atubili, marunong silang mag-isip ng matagalang estratehiya. Ang mga Iranian Revolutionary Guard commanders na ngayon ang dominant, yun ang mga nakaligtas sa pinakamatinding pag-attack. Mas volatile, mas unpredictable, hindi interesado sa estratehiyang pangmatagalan, at mas handang kumilos ng walang babala. May isa pang senyales na ang bagong Iran ay hindi nagbabago ng direksyon. Kahit may 14-day truce sa Amerika, hindi pinigilan ng Iran ang Hezbollah. Patuloy ang pag-attack ng Hezbollah laban sa Israel kahit ceasefire na sa pagitan ng Amerika at Iran. Para sa Israel, malinaw ang mensahe. Ang Lebanon ay hindi sakop ng truce at ang Iran hindi nagkokontrol o ayaw magkontrol sa kanilang mga proxy. Ayon sa Israeli Defense Minister, sinumang itinalaga ng kasalukuyang rehimen, itinuturing na target ng Israel. Sa Israel, ang view ng kanilang military at liderato ay malinaw. Ang kasalukuyang ceasefire, interim stage lang ito, hindi permanente. Naniniwala ang Israel na ang bagong rehimen ng Iran hindi kayang pigilan ng diplomasya. At habang nagaganap ang Islamabad talks ngayong weekend, ang IDF ay naghahanda pa rin. Dahil sa kanilang pagsusuri, ang pagpapatuloy ng gera sa mga darating na araw ay hindi imposible. Kaya ito ang tunay na sitwasyon ngayon. May ceasefire pero hindi open ang Hormuz. May truce
Pero nagpapatuloy ang Hezbollah sa Lebanon. May peace talks sa Islamabad. Pero ang infrastructure strikes ng Amerika ay naghihintay pa rin. At ang bagong Iran hindi na pinamumunuan ng mga cleric na may strategic patience. Malakas na ang impluensya ng Iranian Revolutionary Guard sa pamumuno ng mga nakaligtas sa pinakamatinding pag-attack at mas determinado kaysa dati. Ang tanong ngayon, magiging permanente ba ang truce pagkatapos ng Islamabad talks? O mabibigo ang negosasyon at susundin ba ni Trump ang kanyang pangako? Sapagkat kung bumagsak ang peace talks ngayong weekend, ang susunod na mangyayari ay hindi na tungkol sa mga barko o mines. Magiging tungkol na ito sa mga power plant, sa infrastruktura, sa mas malawak na pinsala sa ekonomiya ng Iran. At sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay hindi na basta krisis sa dagat, kundi isang mas malawak na panganib na mararamdaman ng buong mundo. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.